Magandang araw mga kalapatids. Ngayon po bumiyahe po tayo dito sa Isla ng Talim para po bisitahin ng isa sa ating mga kalapatids. Sino po siya? Tara, puntahan po natin. Bata pa lang kami, mahilig na kami sa pag-aalaga namin ng kalapati. Ngayong tinanggap kami ng RRPC, tuwang-tuwa ho kami dahil di po namin naasahan na masusukatan po itong Talim Island. Sir, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Dok. Welcome to Barangay Kasili, Talim Island po. Good morning, Dok. Magandang umaga po. Maganda yung biyahe namin, hindi maalon. Sa pagkakalapati namin ito, nung nagkaroon kami ng maraming kaibigan, iba't iba yung mga nakakasama, pakikinig sa mga payo ng bawat pansier, doon kami nakilala ng mga taga-ibang lugar na meron din pala nagkakalapati dito sa Isla ng Talim. At doon nagsimula yung Gondra Brothers Loop at yung mga nakuha namin na award. Bali boss, kamusta yung awarding natin noong nakaraan? Dok, ngayon nakakuha po kami ngayon sa RRPC ng 4th overall champion ng summer race. Wow. Nakikilala na po ang Talim sa pag-ararangan ng kalapati. Bahay nakakatuwa dahil hindi namin naasahan na magiging 4th overall kami sa buong Rizal ng RRPC. Nung papunta nga kami dito, ang nasabi ko agad sa sarili ko na yung mga kalapate, hindi takot lumipad o makakita ng tubig. Kadalasan nagiging problema doon sa mga ibang kalapate, especially pag yung karera ay south, yung iba naaalangan tumawid ng tubig. So pag may nakita silang tubig, ang tendency hindi na sila tumatawid. Dinadala po namin ang aming kalapati sa gitna ng lawa. Doon na po kami unang nagse-self-toast po para Doon muna sila. Doon muna po kami. Para masanay po yung ibon namin tumawid po kasi tatawid po siya sa gitna talaga ng lawa po. Kaya yung alam ko, yung karera nyo nung sa summer race nyo, tawid dagat din yun eh. Bale yung po yung Mindoro race, 3 lap ng Mindoro. Okay. Una Kalapan, nag-pip po kami dun sa Kalapan, tapos sa Pinamalayan, ang last lap po yung sa Rojas. Rojas. Yung sa Rojas, hindi nihirapan yung mga kalapati na umuwi. Bali, pumasok pa rin po sa top 10, 9 9th place. First lap ng galing. Kalapan, Mindoro race. Bali, dumating naman yung ibon namin, nakapang 5th place kami. Ngayon, pagdating sa Pinamalayan, medyo humina yung ibon. Pero nung pagdating sa Rojas, Mindoro, doon, di namin naasahan na darating yung ibon namin kasi malayo na at hindi namin talaga akalain na darating yung ibon namin ng on time. Pero ito sir, mga kalapati natin dito, kamusta yung kondisyon? Ngayon po, kung sobrang init ito siguro, may naranasan po kami na one eye cold. Pansin ko nga, kasi itong mga nandito, may one eye cold na rin eh. Yung pagkita natin doon sa kondisyon ng ibon, medyo hindi maganda kasi unang-una, yung ilaw ng iba, sabihin natin na wala na yung puti, iba na mapapula na. And then kita natin yung sa mata, na medyo yung iba pumipikit-pikit na. Tsaka kita mo talaga yung kalapati na matamlay. Dito po kasi, Dok, pabigla-bigla yung panahon. Mhm. Sobrang init, tapos sa hapon, lalo na ngayon magtatagulan, bigla talaga lalakas yung ulan. Mhm. Parang hindi rin naman lumalamig doon sa ulan na yun, kaya siyempre, Yung singaw. init pa rin yung singaw, andun pa rin. Pagka ganito sir yung may one eye cold, ano po yung binibigay ninyo ng mga na gamot? Ang pangpanong namin, yung amtil. Amtil lang binibigay po ninyo. Yung pang manok. Pamanok ko kasi yun lang po nabibilan dito sa isla namin. Pero pagka nakakapunta po kami sa Binangonan, nakakabili naman po kami ng mga pangkalapati. Okay. Dito kasi sa amin sa isla, ang hirap po ng, siyempre sakay ng bangka ho. Umaangkat pa po kami sa Taytay o Binangonan para makabili lang po ng aming mga vitamins or gamot para sa aming mga ibon. Kasi kita po natin sa nila sa ilong nila. Tsaka sa kita natin yung nila, yung sa may mata nila talaga medyo matamlay yung mata nila. So, kailangan po mabigyan kaagad natin ng Doxy Plus. Kung sakali po na magagawi po kayo ng Taytay ulit, kay Eastern meron po doon yung mga tigta 30s, yung maliliit. So yun po, 30 piraso yung capsule. So kahit po bumili tayo ng isang bote, makapag-stock tayo dito. Para hindi tayo mahirapan, sir, na siyempre, yung biyahe, alam naman natin na medyo Oras-oras po talaga yung bangka. oras-oras. At the same time, kayo po may mga trabaho din, sir, no? Malaking pasasalamat namin kay Dok kasi sinabi niya at talagang tinuro niya sa amin yung tamang gawin para ma-resolve itong aming problema dito sa aming loft. So, bali kung wala kayo, sir, sino po yung nag-aalaga dito? Yung nanay po namin tsaka yung tatay. Sila pong dalawa. Yung dalawa. Natutunan na din po nila ng pag-aalaga dahil Oo. sa may trabaho po kami.
Sila na po yung inano namin. Natuto naman po sila na. So, bali sir, maliban dito sir, saan yung breeding area natin? Doon po tayo sa likod ng bahay namin, doon po yung Sige po, tara, puntahan po natin. Pinili namin na sa likod bahay yung aming breeders. Kasi harapan ng bahay namin medyo masikip na rin. Siguro marerelax sila dahil nasa likod bahay sila at wala makakahabala. Kaya ayun, nakaka-breed kami ng maganda ngayon. And then napansin ko lang sir dito, since medyo malilim dito, tapos may mga stagnant water, may mga maraming lamok dito sir. Marami ho. Gaya po ngayon, matagulan ho. Dami tagang lamok po. So may mga chances na nagkakabuluto yung mga kalapati natin. every time na magbi-breed kami sa breeding cage, tumatama talaga yung sakit na bulutong. So doon po, pwede tayo magbigay ng kalahati na abdil. Pero kung halimbawa ina kayong tinamaan, pwede po nating hatiin pa ng apatan sila. So yun po ibibigay natin sa mga inakay natin. Tinuruan naman kami nito kung paano gawin at resolbahin yung problema sa sakit na yun. Hindi ko alam kung nabanggit ni Boss Nelson yun nung nag-awarding tayo ng RRPC. Pero yung ano po doon, yung sibuyas, hatiin lang po natin sa gitna, tapos ilagay lang po natin, isabit po natin dito. Yung po kasing amoy noon, in a way na re-repel yung mga lamok para hindi lumapit. Pero importante rin, nalinisin din natin yung paligid kasi yung lamok hindi lang naman sa kalapati masama, pati sa tao din. So maliban po doon sir sa nabanggit natin na yung one eye cold, yung bulutong, ano pa po yung tumatamang sakit dito sa atin sa talim? Yung sa amin po, yung PMV po, yung Paramitsu virus po. Dito ba sir nagbabakuna kayo sa kalapati? Yun nga po ang inano namin na hindi po kami nagbabakuna kasi baka daw po makahawa sa mga ibang manok o kalapati man po. Ang iniisip kasi namin dito, yung PMV kasi Paramitsu virus, pag daw nag-vaccine kami, mahahawa na daw lahat talaga ng mga manok, kalapati. Kaya nahiya naman kami sa amin dito sa isla na kung kami ang mapagbibintangan na naglasota, mahirap naman yun sa amin bilang baka tanggalan kami ng kalapati o maban kami dito sa isla. Kaya nga pinili namin na wag muna mag-vaccine. Pero may mga nagmamanok po dito sir sa talim? Marami. Marami. Sa tingin niyo sir, nagbabakuna ba sila? Sigurado po yun sir kasi Panigot. malalaking farm. Malalaking sa taas eh. Marami malalaking farm dito po sa talim. E di kung sakali nagbabakuna po sila at tumama po ba dito ng yung peste na yung maraming namatay na manok dito? Pero minabalitaan din kayo tinamaan sa kalapate? Meron na. Sa kalapit-bahay po namin din. Yung po dumas sa kanya, puro PMB po. Kasi yung pong yung Newcastle disease yung po tumatama sa manok, tapos yung PMB na tinatawag natin sa kalapate, parehas po silang paramyxovirus. And tama-tama nga po, kung may nagbabakuna ng sa manok dito, pwede po natin ibigay yung Lasota vaccine sa mga kalapate din natin. Ano po yun, Dok? Kahit po may mga akay po pwedeng nandito. Kung halimbawa, sir, na mas maganda na yung pag-iniwalay na natin, or sa mga breeder naman, pinakamaganda bago natin sila i-breed. Kasi kung mahina yung katawan ng kalapate at nagbakuna po tayo, maaaring hindi rin magiging maganda yung protection. So kung halimbawa vaccinated yung mga breeder natin, sir, at nag-breed sila, yung pong protection na yon, yung antibodies na tawag natin, ipapasa po nila yon sa mga inakay. So kahit po ganito yung edad ng mga kalapati po natin, hindi po sila tatamaan basta-basta ng sakit. Malaki nga yung pasasalamat namin dahil nadalaw kami dito ng alagang magaling team ni Doc AJ. Dahil yung mga hindi namin tama na ginagawa, naitama. Kaya ngayon, tuwan-tuwa kami kasi malaki ang maitutulong nito sa aming pag-aalaga. At syempre sa mga magulang namin, sa asawa ko, at syempre sa mga team RRPC, Landon Tuason, Regan Pajardo, sila po talaga yung tumulong sa amin na mapawalaganap dito ang kalapati sa RRPC. Siyempre sa kay Pres Eric Garcia ng RRPC. Yan po mga kalapatid, sana po meron po tayo natutunan sa pagbisita po natin sa Gondro Brothers Loft dito po sa Talim Island. At sa susunod na linggo, sino naman po kayang kalapatids ang bibisitahin po natin? Abangan po yan sa Alaga ni Doc. Hatid po sa inyo ng Excellence Rock Club, your #1 pigeon specialist.